Bumaba ang bilang ng mga nagpapari dito sa Pilipinas. Ang Simbahang Katolika naniniwalang may epekto ang social media kaya mas nawawala ng interes ang mga lalaki na pumasok sa seminaryo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Kinagigiliwan online ng mga video ng 11 years old na si Adam Jeronimo. Sa murang edad, pinapangarap na niyang maging pari. Buo na raw ang loob ng bata na makapasok sa seminaryo. Kaya maging ang liturgical activities, kapisado na raw niya. Simula siya nung nagsakristan siya, lahat ng nakikita niya doon, ina-apply niya dito sa bahay. Ginagawa niya, araw-araw na yun, araw-araw may misa dito. May time lang na hindi siya nakapag-misa kapag kunyari may school. Ang gusto ni Adam, maging pari para makapagbahagi ng mabuting balita. Gustuhan ko na rin po maging pare. Sabihin yung salita ng Diyos. Nais ng Simbahang Katolika tumami pa ang katulad ni Adam. Ayon kasi sa Catholic and Bishop Conference of the Philippines o CBCP, bahagyang bumababa na raw ang bilang ng mga pari sa bansa. Mula sa halos 13,000 noong 2016, makalipas ang isang dekada, bumaba na lamang yan sa higit 10,000 pari sa kabila ng mahigit 73.6 bilyon na Katoliko sa bansa. Maraming dahilan ang pumapaloob dito. Isa na raw ang pag-usbong ng teknolohiya at pagkawala ng interes ng kabataan na pumasok sa seminaryo. Sa obserbasyon ni Father Sammy John Torrefranca, National Vocation Director ng Society of St. Paul, sa ilang taon niyang pag-iikot sa bansa para manghikayat ng mga batang nais magpari, isa sa nakikitang dahilan sa pagkawala ng interes ng kabataan sa pagpapari ay dahil sa social media. Hindi katulad dati na naglalaro, school, tapos bahay, simbahan ng yung buhay nila. No? Gadgets, technology, social media were actually our competition. No? Madalas, tanong nila, pwede ba cellphone sa seminaryo? Pwede naman po, pero pag sinabi yung limited lang yung use, medyo nadi-discourage sila. Para tugunan ang problema, itong social media na rin ang ginagamit nilang paraan para mapakita ang buhay ng isang seminarista. Our seminarians are really active, no, promoting life of a seminarian in a seminary using TikTok, using all other social media platforms. So, which I find, no, as vocation director, effective kasi marami kaming nare-receive na inquiry. Kasi they understand their generation. So they do stuff using the internet na alam mong swak sa language ng ka-generation nila. So I really appreciate that. Kilalang Catholic country ang Pilipinas, kaya nahaharap man sa mga pagsubok na nananatiling positibo at nananalig ang Simbahang Katolika, dadami muli ang mahihikayat na maging pari. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang pagpapari kasama si Mobile Journal Francis Rivera na nag-isip magpari ba dati? Hindi. Muntik lang. Okay. Ito, seryosong tanong. Ikaw ba, Francis, may mga kakilala ka o kaedad mo na pumasok ng seminaryo? Yes, Pops J, may mga kabatch ako, actually, no, college, na from high school, nasa seminaryo na, pero pagdating nga ng college, parang nakapag-isip din sila na lumabas ng seminaryo. Bakit daw? Isa kasi dun sa naririnig ko, or sa kwento nila na nakakwento nila sa amin, yung discernment talaga nila parang hindi for pangpare. Parang may gusto silang something na hindi for as a priest. So talagang lumalabas sila, hindi nila na kinakaya yung ganong burden para sa kanila kasi nga etong pagiging pare sa calling eh. So yun yung sinasabi sa atin ng mga mas nakakatanda sa atin. So feeling nila hindi yun yung call para sa kanila. Hindi para sa kanila. Okay, Francis, dun sa kwento ni Adam, paano raw ba siya naging interesado sa pagpapari? Pero alam natin, mahabang journey ito. Yes, Pops J, itong si Adam, 4 years old pa lang daw, no? Based dun sa kwento ni mami niya. Talagang nahihilig na sa mga santo at pinasok siya as sakristan sa isang simbahan at doon talaga namulat at talagang nakapag-decide itong si Adam na gusto niya talagang pasukin at gusto niya talaga maging isang pari, dahil
naiinganyo din siya dun sa mga napapanood niya, nakikita niya din sa online kasi pinapanood niya rin yung mga nagva-viral na pari. Tapos at the same time, nakikita niya rin yung actual na ginagawa ng isang pari. So talagang naiinganyo talaga si Adam na maging pumasok sa seminaryo. Okay. Noon pa man, meron na talagang umaalis ng seminaryo sa ibang dahilan. Pero ngayon ba, talagang may epekto ang mga gadget kaya yung iba ayaw na talagang maging seminarista? May Papsi- impluwensya ng social media. Kasi Pops, Oh, tsaka sa anong paraan? hindi kasi ngayon kasi 'di ba Pops, parang ang hirap ng makawala, yung ibang kabataan hirap na makawala Oo. sa gadgets. Kumbaga hirap na nilang bitawan at yung iba nawawala ng interest kasi. So may mga bagay talaga na para sa kanila ito yung gusto nila at ito yung napapanood nila. So ngayon kung yung sabi ni Father sa atin, no, kapag tinanggal nga itong social media at gadgets, medyo nagda-doubt na sila, nagdadalawang isip na sila pumasok dahil sanay nga sila na laging may hawak na cellphone, laging nasa internet, laging babad sa social media or sa mga games, no? So, ito yung mga nagiging factor, isa lamang to, no, Pops J, sa mga factor na sinabi sa atin kung bakit talaga medyo bumababa yung numero ng mga nagiging pari ngayon. Okay, Francis, dumami raw ang inquiry mula ng pinalakas ng Simbahang Katolikang social media posting tungkol sa buhay sa seminaryo. May nakita bang impact ito para sa mga o para magpatuloy yung iba sa pagpapari? Kasi Pops J, merong parang kwento sa atin, parang merong idea yung ibang mga kabataan na kapag daw pumasok ng seminaryo, baka boring lang, wala akong activity na gagawin. Pero dun sa mga... Baka bawal pa mag-gadget sa loob. Sa loob. Pwede naman daw, pero limited lang Oo. Limited lang. At dun yan sa na pinakita natin dun sa St. Paul, no? Oo. Isa doon, talagang ang saya nila sa loob. So, pinapakita nila sa kanilang mga social media account or page na hindi siya boring at talagang merong buhay mismo doon sa loob. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.